Magandang araw mga bata! Kamusta kayo sa araw na ito? Ngayong araw, meron tayong bagong talakayin na ating pag-aaralan ng sabay-sabay. Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, tayo na't magsimula. Bago tayo magsimula sa ating talakayin, mayroon muna akong ipapakitang mga larawan na makikita ninyo sa inyong screen. Ang mga larawang ito ay konektado sa ating talakayin ngayong araw. Pagmasdang maigi ang mga larawan dahil meron akong mga katanungan na kinakailangan ninyong sagutin. Handa na ba kayo? Kung ganon, narito ang mga larawan. Ano-ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Mahusay mga bata! Ang bata sa unang larawan ay nakikinig sa sinasabi ng kanyang kaklase, habang ang pangalawang larawan naman ay inaaway nila ang kanilang kaklase. Alin sa mga larawan ang dapat mong tularan? At alin naman ang hindi? Mahusay mga bata! Ang unang larawan ang dapat mong tularan dahil nakikinig ito sa sinasabi ng kaklase. Habang ang pangalawang larawan naman ay hindi mo dapat tularan dahil masamang gawain ang awayin ang kaklase. Nagpapakita ba ng wastong pakikihalubilo sa kapwa ang nasa unang larawan? Tama! Ang nasa unang larawan ay nagpapakita ng wastong pakikihalubilo sa kapwa. Bakit kaya nakikinig ang bata sa sinasabi ng kanyang kaklase? Magaling mga bata, dahil nagpapakita ito ng respeto at paggalang sa ideya at opinyon ng kanyang kaklase. Bago tayo dumako sa ating talakayin, narito ang mga salitang nabanggit ko kanina at ang kanilang mga kahulugan. Tagubilin. Ito ay ang mga paalala ng pamilya tungo sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Kikihalubilo. Ito ay tumutukoy sa pakikipagkaibigan o pakikitungo sa kapwa sa paraang magalang at maayos. Kapwa. Ito ay tumutukoy sa tao o sa taong kasama mo na dapat mong igalang tulad ng sarili mo. Ngayon, sabay-sabay nating basahin ang mga salita. Tagubilin, pakikihalubilo, kapwa. Sa puntong ito, ating pag-aralan ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Una, paggamit ng po at opo at mabubuting salita. Katulad na lamang ng nasa larawan kung saan ay sinabi ng bata na salamat po nang bigyan siya ng regalo ng kanyang nanay. Narito ang ibang halimbawa tulad ng magandang umaga po, patawad po, makikiraan po. Pangalawa, pagmamano sa nakakatanda. Katulad na lamang ng nasa larawan na kung saan ang bata ay nagmamano sa mas nakakatanda sa kanya. Narito ang ibang halimbawa tulad ng pagmamano sa iyong magulang pag-uwi galing eskwela at pagmamano sa iyong guro tuwing makakasalubong mo sila sa labas ng paaralan. Pangatlo, makinig na mabuti sa sinasabi ng kapwa. Katulad na lamang ng nasa larawan na kung saan ay dapat makinig ng mabuti kapag nagsasalita ang guro sa harap ng klase, lalong-lalo na kapag siya ay nagtuturo ng aralin. Narito pa ang ibang halimbawa tulad ng makinig ng mabuti sa utos at payo ng iyong magulang. Kapag sinabi ng inyong nanay na limitahan ang paggamit ng cellphone, dapat mo itong sundin at pakinggan dahil para lamang ito sa ikabubuti mo. At makinig ng mabuti kapag nagsasalita ang iyong kaklase. Pang-apat, tumulong sa kapwa. Ang mga halimbawa nito ay ang nasa larawan na kung saan ay tumulong sa nakakatanda at tumulong sa gawaing bahay.
kagaya na lamang ng pagtulong kay nanay sa paglilinis ng bahay, pagliligpit ng pinagkainan at paghuhugas ng plato. Ano-ano pa kaya ang mga tagubilin ng inyong mga magulang sa wastong pakikihalubilo sa kapwa? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Mahusay mga bata! Sa puntong ito, susubukin ko kung gaano ninyo naintindihan ang ating tinalakay ngayong araw sa pamamagitan ng guided practice. Kumuha ng papel at lapis at basahing maigi ang mga pangungusap dahil ibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa pagsagot. Huwag nyo na lamang kopyahin ang mga pangungusap at sagutin na lang ito ng diretsyo. Mamaya, babasahin ko ang mga pangungusap at ipapakita ko sa screen ang tamang sagot. Maaari nyo ring i-check kung tama ba ang inyong mga sagot. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, maaari na kayong magsimula. Ngayong tapos nyo nang sagutin ang guided practice, babasahin ko na ang mga pangungusap at ibibigay ang tamang sagot. Number 1. Tinulungan ni Earl ang kaibigang nadapa sa plaza. Ito ay check! Number 2. Nakinig ng mabuti si Ziley sa tagubili ng kanyang magulang na hindi makipag-away sa kaklase. Ito ay check! Number 3. Inutusan siya ng kanyang ina na iligpit ang kanyang mga laruan, ngunit hindi niya ito ginawa. Ito ay X. Number 4. Sinabi ni Ayo na magandang umaga po nang makita niya ang kanyang guro. Ito ay check. Number 5. Pinagtawanan niya ang kanyang kaklase dahil hindi ito nakasagot sa tanong ng guro. Ito ay X. Ilang tamang sagot ang nakuha ninyo? Mahusay mga bata! Dumako na tayo sa unang gawain na aking inihanda. Narito ang panuto. Tukuyin at tumalakpak ng 2 beses kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa at tumalakpak ng 1 beses kung hindi. Babasahin ko muna ang mga pangungusap, pagkatapos niyan, maaari nyo nang ibigay ang inyong mga sagot. Pagkatapos nyo ibigay ang inyong mga sagot, ibibigay ko pa rin ang tamang sagot. Nagkakaintindihan ba mga bata? Magaling! Halina at tayo't magsimula. Number 1. Tinulungan ni JD ang kanyang nanay sa paghuhugas ng pinggan. Magaling! Tumalakpak ng 2 beses. Number 2. Nagmamano si Johan sa kanyang mga magulang pag-uwi galing eskwela. Magaling! Tumalakpak ng 2 beses. Number 3. Hindi siya nakikinig at sumasabat sa usapan ng matatanda. Magaling! Tumalakpak ng 1 beses. Number 4. Sinabi ni Cedric na salamat po nang bigyan siya ng regalo ng kanyang nanay. Magaling! Tumalakpak ng 2 beses. Number 5. Sinagot-sagot niya ang kanyang nanay sa harap ng kanyang mga kaibigan. Mahusay! Tumalakpak ng 1 beses. Mahusay mga bata! Ngunit hindi pa riyan natatapos ang ating mga gawain. Ngayon, dumako na tayo sa 2 gawain. Handa na ba kayo? Tara, magsimula na tayo. Narito ang panuto. Tukuyin at tumayo kung ang mga larawan ay nagpapakita ng tagubilin ng pamilya sa gustong kikihalubilo sa kapwa. At umupo kung hindi. Ang mga larawan ay makikita ninyo sa inyong screen. Number 1. Magaling! Kinakailangan ninyong tumayo. Number 2. Mahusay! Kinakailangan ninyong tumayo. Number 3. Magaling!
kinakailangan naman ninyong umupo. Number 4, mahusay, kinakailangan ninyong tumayo. At number 5, magaling, kinakailangan ninyong umupo. Mahusay mga bata! Ngayon, dumako na tayo sa exciting part, ang pangkatang gawain. Bago tayo magsimula, narito ang mga alituntunin na kinakailangan ninyong sundin upang maging matiwasay ang ating pangkatang gawain. Una, makipagtulungan sa inyong mga kagrupo. Hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. At sa 4 na grupo na iyon, kinakailangan ninyo makipagtulungan at iwasang isang miyembro lamang ang gagawa ng inyong mga gawain dahil nakasalalay sa inyong lahat ang puntos ng inyong grupo. Pangalawa, hinaan ang boses tuwing makikipag-usap sa inyong mga kaklase o kagrupo. Pangatlo, manatili sa inyong kagrupo. At panghuli, gawin at tapusin ang gawain sa ibinigay na oras. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang tapusin ang inyong mga gawain. Ang mga gawain kada grupo ay makikita sa screen. Para sa unang pangkat, tukuyin at lagyan ng check ang gilid ng larawan kung nagpapakita ito ng tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa at lagyan naman ng X kung hindi. Para sa ikalawang pangkat, tukuyin ang tawag sa mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa na pinapakita sa mga larawan. Para sa ikatlong pangkat, tukuyin at iguhit ang masayang muka kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa at iguhit naman ang malungkot na muka kung hindi. Para sa ika-4 na pangkat, tukuyin at idikit ang dilaw na bituin kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa at idikit naman ang asul na bituin kung hindi. Ang tamang sagot kada grupo ay ipapakita ko sa screen. Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Ngayong tapos na tayo sa mga gawain, ano-ano nga ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa? Magaling mga bata! Una, pagsasabi ng po at opo at mabubuting salita sa kapwa. Pangalawa, pagmamano sa nakakatanda. Pangatlo,
makinig ng mabuti sa sinasabi ng kapwa. At pang-apat, tumulong sa kapwa. Sa anong paraan mo naman maipapakita ang wastong pakikihalubilo sa kapwa? Mahusay mga bata, sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo at mabubuting salita. Pangalawa, pagmamano sa nakakatanda. Pangatlo, makikinig ng mabuti sa sinasabi ng kapwa. At pang-apat naman, tumulong sa kapwa. Upang malaman ko na lubos nyo nang naintindihan ang tinalakay natin ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng pagsusulit. Kumuha lamang ng papel at lapis at sagutin ang mga sumusunod. Para sa gawain ito, kinakailangan nyong tukuyin at isulat ang tama kung ang mga pangungusap ay nagsasaad ng tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa at isulat naman ang mali kung hindi. Narito ang mga tamang sagot. Tinulungan ni Ayon ang kanyang nanay sa mga gawaing bahay. Tama. Tinakpan ni Noah ang kanyang tenga nang utusan siya ng kanyang ate. Mali. Sinabi ni Zion na patawad po matapos niyang mapagtaasan ng boses ang kanyang kaklase. Tama. Nakikinig ako sa guro kapag nagsasalita siya sa harap. Tama. Hindi tinulungan ng bata ang matandang ale nang malaglag ang kanyang mga dalang prutas sa kalye. Mali. Ilang tamang sagot ang nakuha ninyo? Mahusay mga bata! Para sa inyong takdang aralin, makikita nyo ito sa inyong screen. At doon nagtatapos ang ating aralin patungkol sa mga tagubili ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Ako'y nagagalak dahil lahat kayo ay nakasagot ng tama at naipamalas niyo rin ang angking galing sa pakikinig at pagsagot ng tama sa aking mga katanungan. Magkita-kita muli tayo sa panibagong aralin. Hanggang sa muli, paalam!